ating gampanan. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Ating hilingin katiwasayan, ating idulog para sa tanan. O poon dinggin, bayan mo mahal, laging gabayan at gawing banal. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Katiwasayan, mapasainyo, bahay ng poon, ang bukal nito, mapustos lahat ng paririto. Laging umunlad, laging lumago, sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon na tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamamagitan tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon Diyos ng Israel sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama nyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang maniraan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na templo ng aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang andalangin at pagsamon ng inyong alipin. O Panginoong aming Diyos, dinggin sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit ang inyong paningin, araw-gabi, ang templong ito, yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at inyong bayan. Tuwing kami mananalangin sa lugar na ito, dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin nyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Nasasabik ang lingkod mo sa patayo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuro'y buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Panginoon, sa templo mo, mga mayay napupugad. Maging ibon layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inaakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila dooy tumatahan.
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang umirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa ibang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng mga salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito.
at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. At sa lahat po ng sa atin ay nakikiisa sa banal na misang ito through our different social media platforms. Ang Facebook page po natin sa Quiapo, ang Twitter, ang YouTube, at sa TV Maria, kung tayo man ay nakatelecast, ang pagpapala po ng Poong Jesus Nazareno ay sumaating lahat. Bagamat tayo ay nandito ngayon, nagsisimba sa Quiapo, o kayo sa mga tahanan ninyo, nasa bahay lang naman kami, bakit kailangan naming ipagdiwang ang anibersaryo o ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga o ng Manila Cathedral? Di ba kayo nagtataka? Wala naman tayo sa katedral. Pero kailangan natin siyang ipagdiwang. Unang-una sa lahat, no, ang Manila Cathedral ay ang inang simbahan, hindi lamang ng Archdiocese ng Maynila, kung hindi ng lahat ng simbahan sa buong Pilipinas. No? And history says, no, sinasabi ng kasaysayan na ito ang simbahan kung saan talagang lumago ang pananampalataya nating mga Pilipino. At isa sa mga dahilan o mga dahilan, no, na dayo ay nagdiriwang ng kapistahang ito sapagkat kaisa tayo ng buong simbahan. Yan, no? Tayo ay nakikipagdiwang sa buong simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Now, ano nga ba ang dahilan? Ano ang kahalagahan? Bakit tayo nagdiriwang nitong kapistahang ito ng dedikasyon ng Manila Cathedral? Tatlong bagay, ano? Una, tinuturuan tayong magbalik tanaw. Magbalik tanaw. Kadalasan kasi sa ating mga tao, madali tayong makalimot. No? Ngayon, sa pandemya, medyo lumuluwag-luwag na po ang sitwasyon. Mabilis na naman tayo makalimot ng mga protocols, no? Hanggat maaari, huwag nating kalimutan. Kasi sa ikabubuti natin ito. Pero sabi nga, no, bilang tao, parang isa sa mga pinakamahirap gamutin na sakit ay ang sakit na kalimot. No? Madalas tayo nakakalimot. Kaya naman para mapaalala sa atin ang mga nagdaang taon kung saan, no, patuloy tayong kinalulugdan ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga krisis, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, meron pa rin tayong makikitang mga bakas ng pagpapala ng Poong Jesus Nazareno sa ating buhay. Kaya nga tayo bumabalik at nananabik na makapagsimba muli. Kasi meron tayong tinatanaw, binabalik tanawang mga biyaya na ating tinatanggap, bagamat nagkaroon tayo ng pagsubok sa buhay. Patuloy tayong kinalulugdan at pinagpapala ng Diyos bilang isang arkidiocese, bilang isang simbahan, bilang katawan ni Kristo. Kaya kailangan nating ipagdiwang ang kapistahang ito ng dedikasyon ng Manila Cathedral. Ikalawa, bukod sa ito ay tumutugon sa pagkalimot, tayo ay nagbabalik tanaw, tayo ay natututong magpasalamat. Diba? No? Kasi kung marunong tayong tumanaw ng mga bakas ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay, doon magsisimula ang isang pusong mapagpasalamat. Kasi kung hindi ka marunong tumanaw sa nakaraan, sa mga nangyari, ano yung pagpapasalamat mo? Diba? So, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil mula noon, magpasa hanggang ngayon, kahit ang nagdaan mang mga sakuna at pandemya, no, hindi tayo pinababayaan ng Diyos na mapagbiyaya. Na Diyos, ng Diyos na hindi kailanman nagdamot sa atin. Ang Diyos na palaging kasama natin. No? At pangatlo, no, bukod sa tayo ay nagbabalik tanaw, nagpapasalamat,
tayo din ay nagdiriwang ng kapistahang ito para isang pamamaraan ng pagpapamalas ng pagkakaisa sa loob ng simbahan at ng isang sambayanan. Isipin ninyo, magkakalayo naman po talaga yung mga simbahan. Kahit kami kaninang umaga, nagmisa kami sa aming kapilya. Ang gamit pa rin namin ay ang rito ng dedikasyon ng Manila Cathedral. Pinapakita dito yung ating pagkakaisa bilang isang simbahan. No? Kagaya ng inilalarawan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, na ang simbahan ang katawan na nagkakaisa. Magkakaiba man ang parte, ngunit iisang katawan, na ang ulo ay si Kristo. Right? So, kaya natin ipinagdiriwang ito. Kaya naman, kung titingnan natin ang ating mga pagbasa, no? Sa unang pagbasa, maririnig natin sa Aklat ng Hari, nagpatunay si Solomon sa katotohanan ng pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng templo. No? Physical na templo, yung istruktura, no? Kung saan ang mga tao ay nagdarasal at namamalagi dito upang makatagpo ang Diyos. Kaya naman sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus. No? Si Jesus na nagngangalit. Bakit? No? Nagagalit si Jesus sa mga tao dahil ginagawa nilang lugar ng magnanakaw at manlalamang sa kapwa ang templo kung saan dapat ang mamamayani ay ang kabutihan at paggalang sa presensya ng Diyos na kinikilala nila sa pagsamba sa templo. Ano ba ang sinasabi sa atin nitong mga salitang ito ng Diyos? Na kahit anong simbahan o kahit anong lugar ng pagsamba ay sumisimbolo sa isang mas malalim na katotohanan. Una, na ang bawat simbahan ay tahanan ng Diyos. No? Tahanan ng Diyos ang kahit na anong simbahan. Ito ay banal na pook, o sabi nga natin, sacred space, kung saan tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos at nakatatanggap ng kanyang abot-abot na biyaya, hindi man po tayo karapat-dapat. Kahit sino po sigurong tanungin sa atin dito sa loob ng Quiapo Church, yan ang nararamdaman. Sa tuwing pumapasok tayo sa simbahan ng Quiapo, di ba? Minsan tumitindig pa yung balahibo natin. Mangiyak-ngiyak pa tayo. Naglalakad pa tayo ng paluhod kasi alam natin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos dito sa simbahan ng Quiapo. Ikalawa, na ang simbahan ay hindi lamang struktura, hindi lamang mga pader, mga poste, mga bubong, altar, ngunit ang simbahan ay binubuo ng mananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat, tayo ang simbahan. No? Tayo na bumubuo sa katawan ni Kristo, tayo ang simbahan. Na bilang mga palayok na gawa sa putik, tayo ay daluyan at tagapagpahayag lamang ng biyaya mula sa Diyos. Kay Jesus na nananahan sa atin bilang simbahan. At panghuli, no, ay na ang Diyos lamang o sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng grasya. Hindi kay Father, hindi sa server, hindi sa kahit kanino man, kung hindi kay Jesus na siyang biyaya sa atin. Na sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng grasya at biyaya. Walang ibang pinagmumula ng grasya kundi sa Diyos. Tayong lahat ay mga daluyan lamang. Ngayon po, nagdiriwang po kami ng 5 taon ng aming pagkapari ni Father Danichi. No? Magka-batchmate po kami. At kanina, no, siya ang nag-homily sa misa ko. Ngayon, bilang ganti, no, ako naman po ang mag-homily para sa kanya. Siguro, Father Danichi, no, sa 5 taon natin bilang mga pari, alam ko na bata-bata pa tayo, no, hindi lang sa itsura, hindi sa pamamaraan pa rin natin at bukas tayo sa maaari nating matutunan. Pero isa sigurong pinakamatingkad na nais nating matutunan sa pagdiriwang po ng ating 5 taon bilang pagkapari ay si Solomon sa unang pagbasa. Si Solomon ay tagapaglingkod sa templo, no,
at nag-aalay ng mga panalangin, sakripisyo para sa bayan ng Israel. Malinaw kay Solomon na siya ay nagdarasal para sa mga tao. At siguro, Father Danichi, no, halimbawa ito na dapat nating tularan na bilang mga pari, no, ay tayo ay mga daluyan din ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag nating sacramental priesthood. No? At maganda ring ipaalala po, no, sa atin, sa bawat isa, na tayo, bawat isa ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Ano? At makikita po natin sa pamamagitan ng ministeryo ni Father Danichi, no, ako po'y nabibilib nga dito dahil kahit sa gitna ng pandemya, sila kasama po ng mga pari dito sa Quiapo, ay hindi napagod na dalhin ang Poong Jesus Nazareno papunta sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pilipinas. O di ba? No, buong Pilipinas. Katunayan lamang, no, na katulad ni Solomon at katulad ng lahat ng mga lingkod ng templo at ng simbahan, hindi natin inaari ang grasya. Hindi tayo nagmamalaki na, kami ang nagbibigay ng Poong Jesus Nazareno. Pero sa maliit na pamamaraan natin para dalhin sa tao si Jesus, nagiging daluyan po tayo ng grasya ng Diyos. At siguro, sa mga panahong ito ng pagsubok sa ating bayan at sa pagdiriwang din natin ng kapistahang ito, bilang simbahan, magandang paalala sa bawat isa na tayo ay mga daluyan ng grasya ng Diyos. Hindi lamang tayo para mga poste o para mga pader ng simbahan na nakatunganga at walang ginagawa. Ngunit sa ating maliliit na pamamaraan sa pagpili ng tama at pag-iwas sa mali, tayo ay nagiging tunay na miyembro ng simbahan at tunay na daluyan ng grasya ng Diyos. Ito po yung hihilingin nating grasya sa misang ito, sa pagdiriwang po ng kapistahan ng dedikasyon ng Manila Cathedral, no? Na sa pag-alala ng pagkakatatag ng Manila Cathedral, ang ina ng lahat ng mga simbahan ng Arkidiocese ng Maynila at ng Pilipinas, mas mapatatag ang ating pananampalataya at pagiging simbahan. At siguro, sa ngalan po ni Father Danichi, ako na rin po ay humihiling sa bawat isa na patuloy niyo po kaming ipagdasal, no? Kaming mga pari, na patuloy din na hindi naman po talaga madali, no? Alam natin yan, ang buhay ng pari, pero sa tulong po ng inyong mga panalangin, no? Kami ay kahit papaano ay nagiging matatag sa mga pagsubok bilang mga pari. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling magsasaya. Mananariwa't mamumulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tuba. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa Magsidayo pagdating po ang lahat. mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo na palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian,
langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,